Magandang umaga muli mga kapatid. Salamat muli sa Panginoon na tayo ay makakapagpatuloy muli sa ating pagbubulay-bulay o pag-aaral nga sa napaka dakila, napaka liwanag na paglalarawan ng Panginoon sa pamagitan ng Ebanghelyo ni Apostol o ni Dr. Luke na nagbibigay nga sa atin ng kalakasan, lalo higit ng paglago sa ating pagkakilala sa ating dakilang Panginoon at tagapagligtas. So ngayon po ay nasa chapter 8 na tayo at mga unang 15 talata ng Luke chapter 8 ang ating pagbubulay-bulayan naman ngayon. Although mayroon tawag nito connection, yung tawag nito bahagi ng Luke chapter 8 verse 2 to 3 ay may connection doon sa huling bahagi naman nung napag-aralan natin last week sa chapter 7 na may kinalaman doon sa babae na lumapit sa Panginoon at labis na nagpasalamat dahil sa ginawang dahil sa kanyang naranasang biyaya sa ating Panginoon. So, itong pag-aaralan natin ngayon ay makikita po natin na may dalawang bahagi lang kung tutuusin. Yung verse 1 to 3, ito yung bahagi na sinasabi tungkol sa patuloy na paghayo, patuloy na papahayag ng ating Panginoon sa kanyang ministeryo ng Ebanghelyo, na dito makikita din natin na sa kanyang paghayo, sa kanyang pagpapahayag, madalas ang mga kasama niya doon sa mga unang ministeryo niya ay yung kanyang 12 alagad. Pero dito makikita natin ngayong umaga, mayroon siyang ibang kasama. Hindi lang yung 12 alagad, kundi i-highlight yung mga ibang kasama niya dito na mabibigyan na kumaga magkakaroon tayo ng magandang leksyon na matututunan sa mga bagay na ito. And then sa verse 4 to 15, makikita naman natin dito yung babanggitin o isasalaysay muli ng ating Panginoon na tinatawag na isang parable. Na ito ay yung parable of the sower, yung paghahasik, ang manghahasik. So bago po natin basahin ang salita ng ating Panginoon, tayo po muna ay manalangin at hingi ng kanyang kaawaan. O aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nga po ay lumalapit kami sa inyo dahil alam nyo nga po ang aming mga kahinaan, alam nyo ang aming kakulangan na sa aming bubulay-bulay muli ng inyong napakadakilang salita, napakabanal na salita, salitang walang pagkukulang, ay kulang Panginoon yung aming kaisipan, kulang ang aming kakayanan, upang ito nga po ay aming marinig at maunawaan. Kung kaya't sinasama po namin na muli nga po nawang kaawaan nyo kami na ang inyong banal na espiritu ay kumilos sa aming mga puso't isipan upang siya nga po ninyong gamitin na magturo sa amin at magbigay din sa amin, Panginoon, o bigyan nyo rin kami ng bukas na tainga, na espiritual na tainga na makakarinig at ng
tamang knowledge and wisdom, Panginoon, na makakaunawa at higit sa lahat ay ang pusong laman na makakaramdam at makakatanggap mananampalataya sa mga katotohanan na ipinagkakatiwalaan nyo sa amin o itinuturo nyo sa amin. Kaawaan nyo kami, Panginoon, patuloy sa umagang ito. Ito nga po ang aming dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Subuksan nga po natin sa aklat ng Lucas muli, sa chapter 8 na po tayo this time. At umpisahan natin basahin ang unang 15 talata ng Luke chapter 8. Ito po ang salita ng ating Panginoon. Pakinggan po natin ng may pagpapakumbaba. Pagkatapos nito, siya'y nagtungo sa bawat lungsod at mga nayon na ipinangangaral at ipinahayag ang magandang balita ng kaharian ng Diyos. Kasama niya ang 12. At ang ilang babae na pinagaling mula sa masasamang espiritu at sa mga sakit. Si Maria na tinawag na Magdalena na mula sa kanya'y 7 demonyo ang lumabas. Si Juana na asawa ni Chosa na katiwala ni Herodes at si Susana at marami pang iba na nagkaloob sa kanila mula sa kanilang mga ari-arian. Nang magtipon ang napakaraming tao at dumating ang mga tao mula sa bayan-bayan, ay nagsalita siya sa pamamagitan ng isang talinghaga. Ang isang maghahasik ay humayo upang maghasik ng binhi sa kanyang paghahasik. Ang ilan ay nahulog sa tabi ng daan, yapakan at ito'y kinain ng mga ibon sa himpapawid. Ang iba'y nahulog sa bato at sa pagtubo nito, ito ay natuyo sapagkat walang halumigmig. Ang iba'y nahulog sa mga tinikan at ang mga tinik ay tumubong kasama nito at ito'y sinakal. Ang iba'y nahulog sa mabuting lupa, tumubo at nagbunga ng tag-100. Pagkatapos niyang sabihin ang mga bagay na ito, siya ay sumigaw. Ang may pandinig o ang may mga taingang pandinig ay makinig. Nang tanungin siya ng kanyang mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinghagang ito, sinabi niya, sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ang mga hiwaga ng kaharian ng Diyos. Subalit sa iba'y nagsasalita ako sa mga talinghaga upang sa pagtingin ay hindi sila makakita at sa pakikinig ay hindi sila makaunawa. Ngayon, ito ang talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang mga nasa tabi ng daan ay mga nakinig. Pagkatapos ay dumating ang diablo at iniligaw ang salita mula sa kanilang o inagaw ang salita mula sa kanilang mga puso upang hindi sila sumampalataya at maligtas. At ang mga nasa bato ay sila na pagkatapos makinig ay tinanggap na may galak ang salita. Subalit ang mga ito'y walang ugat. Sila ay sumampalataya ng sandaling panahon lamang at sa panahon ng pagsubok ay tumalikod. Ang nahulog naman sa tinikan ay ang mga nakinig, subalit sa kanilang pagpapatuloy ay sinakal sila ng mga alalahanin, mga kayamanan at mga kalayawan sa buhay at ang kanilang bunga ay hindi gumulang. At ang nahulog sa mabuting lupa ay salita na pagkatapos marinig ang salita, ay iningatan ito sa isang tapat at mabuting puso at nagbunga na may pagtitiis. Purihin ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Nawa
siya ang patuloy na magtanim nito sa ating mga puso isipan. May mga katanungan lang po akong nais na itanong sa inyo. Ang unang tanong ay sa inyong pamumuhay bilang isang nagsasabing mananampalataya kayo o nananampalataya kayo sa Panginoon, ang atin bang pang-araw-araw na pamumuhay ay nagpapakita ng pagsunod sa halimbawa ng pamumuhay na ibinigay ng ating Panginoon bilang ating sinasabi nga natin, siya yung ating ehemplo ng tamang pamumuhay. Ganyan ba yung ating pamumuhay? Na kumbaga tayo ba ay kinakakitaan ng buhay na sinasabi nga ni Apostol Pablo, lahat ng ating ginagawa, in everything we do, ay ginagawa natin for the glory of God. Ang pangalawang tanong ay, paano yung ebanghelyo o yung epekto ng ebanghelyo sa inyong buhay nakakaapekto din sa kung paano ninyo itinatrato o paano kayo yung pagtingin ninyo sa ibang tao. Lalong-lalo na sa mga taong hindi ninyo kabati. Ika nga. O yung mga taong hindi talaga kasama sa inyong tawag natin dito? Uri ng pamumuhay, uri ng yung kaibigan, sabihin na lang natin. Paano nagiging gabay o ano ang epekto ng ebanghelyo sa inyong buhay base sa pakikipagtrato o pakikisalamuha sa mga ganitong klaseng tao? O sabihin na lang natin, nabago na ba ang inyong pakikitungo sa mga taong sa tingin ng sanlibutan o sa tingin ng mga tao ay hindi karapat-dapat pansinin o hindi karapat-dapat kalingain? Kayo ba bilang Kristiyano na nakatanggap ng biyaya ng Diyos, paano nyo sila tinatrato o tinitingnan? Pangatlong tanong, paano nga ba tayo nakakarinig ng salita ng Diyos? O nakakarinig nga ba talaga tayo? O nakikinig nga ba tayo ng salita ng Diyos? Ayan yung mga tanong na pangatlo. Paano yung ating pakikinig? Ito ba yung pakikinig na nagkakaroon ng bunga? O ito ba yung pakikinig na parang lang? Sa panahon ngayon, marami mga music na hindi ko na na-appreciate. Hindi na music, kundi ingay na kasi yung lumalabas. Napapansin niyo ba yun? Halimbawa, sabi nila may party sila. Tapos ano yung narinig mo lang? Dagundong, dug, 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 ganun, parang ginigiba yung, parang mababasag yung eardrum mo eh. Masayang-masaya ang maraming tao sa ganun. Pero hindi na music yun. O kung mayroon mang kasamang yung mga karamihan na mga kanta ngayon, dinadagdagan din nila ng ganung tunog. Napansin niyo ba yon? So sa inyong pakikinig ng salita ng Diyos, nagkakaroon pa ba ito ng ibig sabihin, na-appreciate niyo pa ba ang salita ng Diyos? O parang ganun na lang, na parang ingay na lang dumarating sa iyong tainga at hindi na ito nagkakaroon ng magandang mensahe para sa iyo? Na kumbaga, parang ikaw ay nabingi na. O yung sabi nga nung iba, parang ikaw ay namanhid na. Na hindi naman masama, pero yung mga anak na laging sinisermonan ng nanay sa umaga, ay parang ganun na lang ang dating. Na hindi na nila pinapakinggan, hindi na nila siniseryoso yung sinasabi ng magulang sa kanila. Huwag naman sana. Or baka naman ikaw yung nakapakinig dati ng salita ng Diyos at tinanggap mo ng may kagalakan, pero dahil matagal ka ng Kristiyano, ngayon ay hindi ka na ganun.
Ikaw din ba yung Kristiyano na talagang nakitaan ang iyong passion, ika nga, ang iyong init nung una mong marinig ang salita ng Diyos? Tinanggap mo ito, isinabuhay mo ito, pero dahil sa nakaranas ka ng mabibigat na pagsubok sa mundong ito o na may lumapit sa iyong mga tukso, ika nga, at naakit muli ang iyong mga pagnanasa, ang iyong redirect muli ang iyong buhay na naalis sa Diyos at napunta na muli sa iyong mga sariling ambisyon, ika nga, sa iyong pagnanais na sundin o ganapin ang iyong mga gusto sa buhay. Kung kaya ngayon ay nawala ka na muli sa init ng iyong pagsunod sa Panginoon o sa salita ng Diyos. Anong klaseng pakikinig ang mayroon kayo ngayon? Dito sa buhay ng ating Panginoon, kung babasahin natin sa verse 1, ng chapter 8, sa binasa natin kanina sa Lucas, mayroon po tayong makikita dito na halimbawa ang ating Panginoong Jesus. Di ba? Sabi diyan, pagkatapos nito, siya'y nagtungo sa bawat lunsod, mga nayon na ipinangangaral at ipinahayag ang magandang balita ng kaharian ng Diyos. Nakita niyo ba yung halimbawa ng Panginoon dito? Makikita natin dito ang ating Panginoon na kung pagpapahayag ng salita ng Diyos ang pag-uusapan, hindi po siya papetex-petex, ika nga. Talagang, ano sabi diyan? Nagtungo siya sa bawat lunsod. Biruin mo yun. Bawat lunsod. Mga nayon. Kumbaga, natulog pa kaya ang Panginoon? Ano? Nagpapahinga pa kaya siya? Ano? Parang ganun yung lumalabas dito. Parang hindi siya talaga, anong tawag natin dito? Wala siyang sinasayang na sandali. Ayun yung isang magandang salita dyan. Ang pagpapahayag ng salita ng kaharian ng Diyos, o sabihin na lang natin ang pagpapahayag ng mabuting balita o ng ebanghelyo para sa Panginoong Hesus, ito ay napaka-urgent. Ito ay napaka-importante. Kailangan maipahayag kaagad. Hindi kailangan mag-intay ng bukas. Hindi kailangan mag-aksaya ng panahon. Ganun ang halimbawa na ipinakita ng ating Panginoong Hesus sa paghayo niya sa kanyang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Na kumbaga, ang kanyang layunin sa buhay ay ang gamitin ang lahat ng panahon, lahat ng oras, lahat ng lakas na mayroon siya habang may panahon pa siya para ipahayag ang salita ng Diyos sa lahat ng kaya niyang mapagpahayagan. Na sinasabi nga sa atin sa 1 John chapter 2 verse 6, ang sinasabi doon, kung ganyan ang halimbawa ng ating Panginoon sa kanyang buhay nung nandito siya sa lupa bilang tao na nagpapahayag ng kaharian ng Diyos o ng salita ng Diyos sa lahat, sabi nga diyan, ng mga bayan, lunsod, ay sinasabi diyan, kung nasa atin din ang salita ng Diyos, kung sinasabi natin na tayo ay tinatanggap natin ang salita ng Diyos, na ito ay ang salita ng Diyos na dapat sampalatayanan at isabuhay, ang sabi sa 1 John 2 verse 6, ay dapat sundin din natin yung kanyang ginagawa. Masabi doon, literal lang sabi doon, mamuhay tayo kung papaano siya nabuhay. Na kumbaga, ang sinasabi sa atin dyan, kung tayo ay mananampalataya, siguro naman lahat ng nandito ngayon ay nagsasabing mananampalataya. Amen po ba? Yan.
ang sinasabi sa atin, sa mundong ito, ang oras natin madalas maubos. Madalas tayong nauubusan ng oras, tama? Naku, hapon na naman, naku, gabi na naman. Pero alam nyo ba, madalas tayong mauubusan ng oras, pero alam nyo, hindi tayo mauubusan ng taong kailangang pagpahayagan ng salita ng Diyos. Laging nandyan sila. Laging nandyan yung mga taong bigo na hindi alam ang gagawin. Anong solusyon? Salita ng Diyos. Nandyan yung mga tao na mabigat ang problema at nauubusan na ng opsyon kung saan lalapit. Anong solusyon? Ang salita ng Diyos. Nandyan yung mga tao na baka nga kung hindi sa biyaya at awa ng Diyos, magpapakamatay na lang dahil sa bigat ng problema niya. Ano makakatulong sa kanila? Ang Diyos. Hindi mawawalan ng ganyang tao at napakarami pang klaseng mga tao na nangangailangan ng biyaya ng Diyos. Nangangailangan na maipahayag sa kanila ang ebanghelyo dahil kaya sila mayroong ganon na nararanasan, ang isang pinakadahilan talaga ay kasalanan. At kung marinig nila ang ebanghelyo, marinig nila ang salita ng Diyos, yun lang po ang makakapagbigay ng solusyon sa kanilang problema. Actually, napakarami pa pong mga pwede sanang pag-aralan dito, sa totoo lang. Pero tatlo lang ko tutuusin yung ating pagtutuunan talaga ng pansin. At yan na nga, yung halimbawa na ibinigay ng ating Panginoon. At yung pangalawa ay yung sinabi diyan sa verse 2 to 3. Ano sabi doon? Ito nga ang ating Panginoon, napakasipag niyang humayo para magpahayag ng salita ng Diyos. At siyempre, italaga na niya sa panahon ito yung 12. Although marami siyang disipulo, nasa mga 700 something yung nabanggit yata ng mga sa ibang ebanghelyo, kung sino talaga yung mga ni-recognize niya ng mga disipulo niya. Pero doon sa maraming disipulo na yon, pumili nga siya ng 12 na mas malapit na ni-recognize niya mga disipulo. Pero doon sa 12 disipulo, alam niyo ba na mayroon pang mas close sa kanya na 3 lang doon sa kanyang mga disipulo. Anyway, so yun ang sabi dito, kasama niya yung kanyang mga disipulo, 12 disipulo, pero mayroong in-highlight dito na iba pang mga kasama. Sino daw? At mga, sabi diyan, ilang babae na pinagaling mula sa masasamang espiritu at mga sakit. Ano yung picture na ipinapakita sa atin dito? Dito makikita natin yung connection, kagaya na sabi ko sa inyo kanina, connection doon sa verse 7, yung last na napag-aralan natin nung nakaraan. Tungkol doon sa babae na ano nga ang ginawa? Nung makita niya ang ating Panginoon o makita niya yung Diyos na nagpatawad sa kanya, na bumago sa kanyang buhay, na bagamat siya ay kinikilala ng kanyang kababayan na isang maruming babae, pero anong ginawa sa kanya ng Panginoong Jesus? Siya ay binago, siya ay binigyan ng pagpapahalaga. Nasa siguro sa buong buhay niya dahil nga sa kanyang katangian o sa kanyang, ano tawag natin dito? Naging pamumuhay na ang tingin nga sa kanya ng mga tao ay babaeng mababa ang lipad. Babaeng mapangalunya.
Pero anong ginawa sa kanya ng Panginoon? Siya ay binago, siya ay pinatawad sa kanyang mga kasalanan, at siya ay itrinato na may pagpapahalaga. Binigyan ng halaga, binigyan siya ng importansya ng Panginoon. Dito makikita natin may mga pinanggit na pangalan, kung sino yung mga kababaihan bukod pa doon sa ang tawag natin dito, nabanggit nga sa verse 7, pero dito pinangalanan yung mga babae na kasama o sumama kay Jesus. Nandyan yung si Magdalena, nandyan si Joanna, na sabi nga dito, itong si Joanna ay asawa ni Chosa na court, tawag nito? Namumuno siya sa mga katiwala ni Herodes. Na kumbaga yung salita ng Diyos, makikita natin ay dumating na doon sa kampo ng masamang tao na si Herodes, Haring Herodes. At sabi diyan, at marami pang mga kababaihan na pinagaling sa mga karamdaman nila o mga kapansanan nila. Although hindi na sinabi yan kung ano yung mga kapansanan nila, si Magdalena lang yung sinabi kung ano yung ginawa, ano yung hindi kapansanan yung kanya, kundi siya ay possess. At ano daw yung ilang tinanggalan demonyo sa kanya? 7. 7 demonyo. Ano na kaya itsura ni Magdalena noon nung siya ay na-possess ng 7 demonyo? At ano na kaya ang tingin sa kanya ng mga tao, ng mga kababayan niya? Habang siya ay napoposes ng masamang espiritu. Naalala ko yung isang lalaki na nakatagpo ng Panginoon one time din, yung sa Gadareno ba yon? Yung sinusugatan niya yung kanyang sarili, Kumbaga siguro hindi na mukhang tao yun, Yan ito, 7 demonyo din ang nakay Magdalena, so hindi na natin malaman anong itsura niya. Na kumbaga hindi na siya katanggap-tanggap sa mga tao. Pero pinalaya siya ng Panginoon. At dito makikita natin na yung pangyayaring ito sa buhay ng ating Panginoon, na marami siyang mga kasamang mga disipulo niya, 12, pero mayroon din siyang mga kasamang mga babae. Nakalimutan kong ipagpaalam ito kay Brother RB kanina at kay Lenny. Pero siguro mamaya sasabihin ko yung dahilan kung bakit kailangan ako magpaalam. Dito, sa ganitong pangyayari, maaring si Jesus at saka yung 12 ay laman na ng bibig ng mga marites nung kanilang panahon. Sila na yung mga headlines. Biruin mo, tingnan mo yan si Jesus. Ang daming mga kasamang babae. At yung mga iba pa dyan ay yung mga babaeng, mga itinakwil na nating mga babae yan. Bakit ngayon ay kasama nitong mga ni Jesus na ito at saka yung kanyang mga disipulo? Pero bakit nga ba, ano nga ba ang gustong ituro ng Panginoong Hesus dito? Bakit niya hinayaan ngayong mga kababaiang ito ay kasama sa kanyang ministeryo? O bakit nga ba pinahintulutan ng Diyos na makasama ang babaeng ito sa kanyang ministeryo? Well, unang-una, makikita natin dito, binigyan nga kasi sila ng Panginoon ng kakaibang pagtrato na hindi nila natanggap sa kanilang kapwa-tao o sa kanilang kababayan. Kumbaga, si Jesus sa buong buhay nila, kay Jesus nila natanggap yung pagtrato na sila ay mahalaga. Nung sila ay nakarinig ng salita na pagtuturo ng ating Panginoon, sila ay nanampalataya sa Panginoong Jesus at sila ay binago ng Panginoong Jesus. At dahil sa kanilang naranasan na iyon, nakatanggap sila
ng kapatawaran, nakatanggap sila ng pagpapahalaga ng tao o ng pagpapahalaga ng Diyos, sabihin na lang natin, sa kanila na hindi nila natanggap kailanman, sila ay handa ng ibigay ang kanilang buhay para sa paglilingkod sa Panginoong Hesus. Kung babalikan nga natin yung prostitute, yung Luke chapter 7, yung ginawa niya, di ba? Nandun si Jesus, kasama yung mga Pariseo na kinikilalang mga banal sa kanilang lipunan. Dumating ngayon yung babaeng sa tingin ng tao naman ay itinatwa o kinamumuhian dahil sa kanyang pagiging prostitute o mapangalon niya. At nung siya ay nakatanggap ng kapatawaran sa Panginoon, siya ay lumapit upang magpasalamat ng, sabihin na lang natin, kahit sino pa sa atin siguro dito, hindi pa nagawang pasalamatan ng ganito ang ating Panginoon. Diba? Yung kanyang ginawa ay sobrang pagpapakumbaba, sobrang pagpapakita ng pasasalamat na biruin mo. Nakita lang niya ang Panginoon, hindi na niya namalayang naluha siya. Hindi na niya namalayan na yung paa ng Panginoon ay nababasanan ng kanyang luha, at nung makita niya ay hindi niya ito pinunasan ng basahan kundi ang kanyang buhok. At binuhusan niya ito ng hindi tubig kung hindi pabango. Grabing pasasalamat. Ngayon, kung mangyari yung ganitong pangyayari sa panahon natin ngayon, ito yung ipagpapaalam ko sana kay Elder RB. Kung halimbawa, ito si Elder RB, dahil masipag siyang magpahayag ng salita ng Diyos, ay mayroon din siyang napagpahayagan ng salita ng Diyos na babaeng mababa ang lipad. At ito ay tumanggap sa Panginoon. At si Deacon Rudy ay, sabi niya, mag-celebrate tayo at mayroong tumanggap sa Panginoon. Halika sa aking bahay. Bibigyan kita ng party. Sa madaling salita, habang si Brother Elder RB nakaupo doon sa inahanda ni Deacon Rudy na party para sa pag-celebrate dahil may tumanggap sa Panginoon, ay dumating ngayon yung babae na yun. Kunyari, wala doon si Sister Lenny sa pagtitipon. Tapos ganun nga ang ginawa. Pinugasan yung paa ni Brother RB, ni Elder RB, at pinunasan ng kanyang buhok. Sa tingin nyo, anong iisipin ni Deacon Rudy o anong iisipin ng mga taong kasama doon sa party na yun? Magugulat sila, siyempre. Kilala nila yun eh. Ito yung babaeng napagbigay. Ito yung babaeng parang, anong tawag ng? Parang restaurant na laging bukas sa mga gustong kumain. Tapos ganyan ang ginagawa kay Elder RB. Elder pa naman. Alam nyo, ganun nga yung nangyari doon sa pagtitipon, di ba? Doon sa Luke chapter 7. Nasyak si Simon na Pariseo nung ginawa iyon ng babae sa kanya. At alam natin, nag-isip siya at siguro sa palagay ko lang, hindi lang siya ang nag-isip ng ganon. Di ba ano yung inisip niya? Kung totoong propeta itong Jesus na ito, bakit niya hinahayaan niyang masamang babae na yan na hawak-hawakan yung paa niya? Ano? Pero ano nga ba ang dahilan bakit hinayaan ng Panginoong Jesus? Ano nga ba ang ginagawa ng Panginoong Jesus doon? Dito ipinapakita ng Panginoon na ang mahalaga para sa Kanya ay hindi kung ano yung nakaraan ng babae. Kung hindi ang mahalaga para sa Kanya, ay nandito siya
para iligtas ang mga makasalanan tulad ng babae na yun. Hindi siya nandito para iligtas ang mga banal, kundi nandito siya para iligtas ang mga makasalanan. Kaya't ipinakita ng Panginoon sa babaeng iyon yung, sabi nga natin, respeto, yung tamang pagmamahal, yung tamang pag-aalaga na walang, hindi kahalintulad ng mga ibang naranasan ng babae sa kanyang nakaraang buhay, na siya ay ginamit lang, na siya ay pinagsamantalahan lang. Pero dito si Jesus, ipinakita doon sa babae na iyon, yung paggalang, yung tamang pagrespeto sa isang babae. Na kumbaga makita natin sa pakikipag ano tawag nito, yung pakikipagtagpo, sabihin na lang natin, nung babae kay Jesus upang magpasalamat, ay pagpapakita ito na sa tanang buhay nung babae ay ngayon lang siya nakaranas ng ganoong pagtrato sa kanya. Ngayon lang siya nakaranas ng pagrespeto ng isang lalaki. Ngayon lang siya nakaranas na yung lalaki na nasa kanyang harapan ay tinitingnan siya bilang may dignidad. Hindi isang babaeng mababa ang lipad. Kumbaga, kung naranasan ito nung babae na iyon doon sa chapter 7, hindi malayo na ganito rin yung naranasan ng mga babaeng ito na binanggit dito sa chapter 8. Kung kaya't sila ay handang suportahan ang ministeryo ng Panginoon. Bakit? Kasi nga katulad nga nitong si Magdalena, sabi ko nga kanina, 7 demonyo yung masamang espiritu yung inalis sa kanya. Di ba? So, nung marahil possessed pa siya, wala nang pumapansin sa kanya. Baka nga, mayroon akong nakikita minsan, siguro hindi naman possessed yung mga yon. Yung, alam niyo yung mga taong grasa na pag-alagala sa kalye, na wala nang pumapansin sa kanila. Although mayroon din namang iba, pero kadalasan, parang nadadaanan mo, parang wala lang siya doon. O, yung iba pa nga, lalayuan mo pa nga eh. Diba? Kung lalapitan ka, lalayuan mo pa nga eh. Mas malala pa yun kung masamang espiritu ang nasa iyo, na maaying nananakit ka na o sinasaktan mo na yung sarili mo. So, yun yung doon pinalaya ng Panginoon si Magdalena. So, nung naranasan din niya yung ganoong pagtrato sa kanya ng Panginoon, yung ganoong pagpapahalaga sa kanya ng Panginoon, na hindi niya naranasan kailanman sa kanyang komunidad o sa kanyang mundong ginagalawan. Kaya ito yung kanyang response. Handa na siyang, sabi nga dyan, di ba? Yung mga kababaihan na ito ay sila na yung nagpo-provide. Binibigyan nila yung mga alagad ng Panginoon, pati ang Panginoon, kung ano yung kanilang pangangailangan. Galing sa kanilang sariling bulsa, ika nga. Kumbaga, yun yung ipinakita ng Panginoon na pagtrato sa mga tao, sabi na natin, na hindi na itinatrato ng kanilang mga kababayan na tao pa, kung hindi mga basura na, mga karumal-dumal na, mga nakakadiri na. Pero ang ating Panginoon, hindi ganun niya sila itrenato. Kumbaga, yung ginawa ng Panginoon, lalong-lalo na nga doon sa halimbawa nga na ginamit doon sa chapter 7, lalo na, ay talagang
liwanag na halimbawa ng pagpapahalaga ng Diyos sa Kanya kahit na siya ay hindi na pinapahalagan ng tao. Dahil nga, lalong-lalo na doon sa Middle East, yung ganong klaseng tao ay para sa kanila hindi dapat mabuhay. Kung hindi dapat ito ay binabato hanggang mamatay. Di ba sabi natin nung nakaraan? Na kumbaga, yung ginawa ng Panginoon na pagtanggap doon sa babae na yun, hindi lang nga pagtanggap kundi hinayaan niya na siya ay hawakan, hinayaan niya na siya ay, sabihin na natin, nagkaroon sila ng mabuting relasyon, pero ibang klaseng relasyon. Mabuting relasyon na may pagrespeto. Hindi katulad ng relasyon na unang naranasan ng babae na walang pagrespeto sa kanya. Dito, yung ipinakita talaga yung pagrespeto ng Panginoon sa babae na ito. Na kumbaga, di ba, doon sa chapter 7, Simon, nakikita mo ba itong babaeng ito, di ba? In-highlight niya di ba? Nirespeto niya, nirecognize niya yung kanyang ginawa. So, makikita natin na yung ginawa ng ating Panginoon ay, sabi nga nung, ang tawag nito, nung isang missionary na talagang nag-mission mayroon silang mission sa kasama siya sa mga missionary sa Middle East. Sabi niya, yung ginawa ng ating Panginoon na iyon ay totally different or opposite sa normal na kaisipan ng mga tao doon sa lugar na iyon. Pagsalungat talaga yun, yung ginawa niya. So ang tanong, bakit nga ba ginawa ng Panginoong Hesus? Dito po, pinapakita ng Panginoon yung kanyang action na iyon ay sabihin na natin, hindi niya inintindi yung iisipin ng tao. Hindi niya inintindi yung sasabihin ng mga marites o tolits, sabihin na natin, nung kanilang kapanahonan, na hindi niya inintindi yung iisipin ng sino mang makakita. Kung hindi, anong inintindi niya? Inintindi niya yung kaligtasan ng taong ito na makasalanan. Ang inintindi ng Panginoon ay yung maibigay niya ang kapatawaran sa taong ito na ang tingin ng lahat ay pinakamakasalanan. Dahil yun ang mahalaga. Yun ang dahilan kung bakit naparito ang Panginoon para hanapin ang mga makasalanan na umaamin sa kanilang mga kasalanan at nagsisisi at nananampalataya sa Panginoon. Yun yung kanyang layunin, di ba? Yung ano yung kanyang pinapahayag kasama si John the Baptist? Repent, for the kingdom of God is at hand. So itong mga babaeng ito, nung nakarinig sila ng salita ng Diyos, nagsisi sila. Tinanggap nila ang kanilang pagiging makasalanan. Kung kaya, nakatanggap din sila ng kapatawaran sa Panginoon at ibinigay ng Panginoon sa kanila ang tamang pagrespeto. Ang tanong ngayon, mga kapatid, tayo na mga nakatanggap din ng biyaya ng Diyos, paano tayo tumutugon sa katotohanan ito? Kung paano din natin itinatrato yung mga taong hindi katulad natin o yung mga taong, kahit yung mga taong hindi na kinikilalang tao ng iba dahil nga sa kanilang kalalagayan. Itong mga babaeng ito, nung naranasan nila ang biyaya sa pagtanggap sa kanila ng Panginoon, naranasan nila ang biyaya ng kapatawaran, naranasan nila na sila bigyan ng Panginoon ng tamang pagrespeto, tamang
kilala na sila'y mananampalataya at ibinigay ang kapatawaran, ano ang kanilang ginawa? Sila ay naging mapagpasalamat sa Panginoon. Alam nyo kaya natin tinatanong ito, ano ang naging resulta nito sa buhay natin nung tayo nakatanggap din ng kapatawaran sa Panginoon? Dahil sa totoo lang, hindi naman tayo naiba doon sa mga binabanggit dito ng mga babae na sa tawag natin dito, batas ng mga Hudyo o ng tinatawag nga natin ng mga Pariseyo, pag ikaw ay yung doon nga daw sa Middle East, kung ikaw ay ano tawag natin dito? Babae na kinikilalang malinis, sabihin na lang natin, ikaw ay nagiging parang karangalan ng iyong pamilya. At ikaw ay mayroong malaking pag-asa para makamit mo ang iyong hangarin sa buhay. Pero kung ikaw, sabihin na natin, maging ikaw yung babaeng nasa iyo na ang lahat, pinakamayaman. Pero kung ikaw ay nawalan na ng dignidad, tsak, hindi ka magtatagal. O kahit ikaw ay leader ng relihiyon nung panahon na iyon, at makita ka lang nila na nakikipag-usap sa ganitong klaseng babae, nakikipag-usap ka lang. Nagsishare ka halimbawa ng salita ng Diyos. Di ba? Sabihin na lang natin. Pero nakita ka ng komunidad na nakikipag-usap sa ganitong klaseng babae, ano ang tingin nila sa iyo? Isasama ka nila sa pagkabulusok o pagkabagsak ng babaeng ito. Ganon yung kanilang sistema. Pero sabi nga natin, ang Panginoon, galing sa kanyang kabanalan, galing sa kanyang kadakilaan, ano ang kanyang ginawa? Saan siya pumunta? Saan siya nagkatawang tao? Sa mundong makasalanan. At ano ang ginawa niya sa atin? Hindi lang siya basta nakipag-usap sa atin. Ano ang kanyang ginawa? Siya ay nakipag-isa sa atin. Kung yung nagkaroon ng, sabihin na natin, tinanggap niya yung mga ganitong klaseng babae at iniisip ng tao nung kanilang kapanahunan na naging marumi na rin siya, pero ang totoo hindi. Kung hindi, yung karumian ng mga babae ay nalinis, yung kanilang pagiging makasalanan ay napatawad sa pamamagitan niya. Ang pagpunta ng Panginoon dito sa lupa, at sabi nga sa ibang bahagi ng kasulatan, siya ay nakipag-isa sa atin na mga nananampalataya sa Kanya. Ano nga ba tayo? Tayo ay marumi din. Tayo ay makasalanan din. Pero bakit nga ba ginawa ng Panginoon yun? Katulad nga ng sinabi natin, ang concern o ang layunin, ang nasa isip, ang number one priority ng Panginoon ay iligtas ang mga makasalanang tulad natin. Hindi niya inintindi kung anong iisipin ng iba na siya ay magiging masama din, na siya ay mababahiran ng kasamaan ng mga babaeng masasama na ito sa tingin ng lipunan. Kung hindi tinanggap niya sila, pinatawad niya sila. At ganon din ang ginawa ng Diyos sa atin. So ang tanong ngayon, paano ang epekto niyan sa buhay natin? Na tayo man ay nakatanggap din kung paano ang natanggap ng mga kababaihan na ito sa Panginoon. Ganon din ang natanggap natin. Ang hindi, sabihin na natin, natanggap natin ang biyaya na hindi tayo karapat-dapat.
So paano yung biyayang iyan na mayroon tayo na tinanggap sa Panginoon, nagkakaroon ng epekto sa ating buhay kung paano din natin itrato yung taong hindi pa nananampalataya o lalo na kahit yung mga taong hindi na nirerespeto o hindi na iginagalang ng mundo. Kung tayo bilang mananampalataya ay nakatanggap ng ganoong sobra-sobrang biyaya sa Panginoon, ang tanong, paano natin sila tinatrato? So, yung tanong na yan ay siyempre kayo lang po makakasagot. Pero panalangin ko po na sana po ang ating iglesia, ang church na ito, ay lumago at matutong mamuhay na ang layunin ay ang ipahayag sa lahat ng tao at hindi lamang sa mga kaibigan natin, hindi lamang sa mga nasa kabati natin, kundi sa lahat ng mga tao na nangangailangan ng mabuting balita ng Panginoon. Pangatlo, doon sa mas mahabang verse, mula verse 4 hanggang sa 15 na. At ito ay ang parable ng mga hasik. Dito po sa parable of the sower, makikita po natin, hindi natin isa-isahin yung mga sinabi ng Panginoong Isus dito na klase ng mga puso o klase ng lupa. Kundi ang titingnan natin dito, una sa lahat, ay sa pakikinig po natin ng salita ng Diyos, sa pagnanais natin na marinig ang salita ng Diyos, dito sinasabi ng Panginoon na tayo ay nasa giyera. Handa ba kayo sa giyera? Hello? Whether you like it or not, sabi nga natin sa English. Kung ikaw ay nanampalataya sa Panginoon at nag-umpisa ka na magdesisyon na intindihin ang salita ng Diyos, nag-umpisa ka na magdesisyon na isabuhay ang salita ng Diyos, o sabihin na natin, binigyan ka na ng Diyos ng biyaya na panghawakan ng mga katotohanan ng salita ng Diyos, kapatid, nasa battlefield ka na. Nasa giyera ka na. Diba? Yan yung sinasabi dyan. Yung buto nahulog sa daan, ano nangyari? Naapak-apakan at kinuha agad ng ibon. O ang nilalarawan doon, kinuha agad ni Satanas. Inalis ka agad ni Satanas. Yung pangalawa, nahulog sa batuhan, tumubo rin, pero anong mangyayari? Bato eh. Diba? Nainitan lang konti, o nahanginan lang konti, patay agad. Kasi walang tubig, walang moist. At yung isa, nahulog sa tinikan. May lupa din doon, kaya nga may tumubong tinik, o dawag, o ligaw na damo, pero sumabay yun sa pagtubo ng binhi. Nagbunga din, sabi doon, pero yung bunga niya, hindi na hinog. Dahil na-choke o napuluputan na ng ligaw na damo o ng baging. Ano ang sinasabi dito? Si Satanas po, yung pinag-usapan nga namin sa prayer meeting nung nakaraan, at yung isinare na na pastor at saka ni brother IJ, ay hindi po kwento lang. Totoo po siya. At ito mga kapatid, dahil siya ay totoo, siya po ay ano ba tawag natin dito? Hindi tumitigil o hindi nagpapahinga para tayo ay hadlangan sa pakikinig ng salita ng Diyos. Siya po ay ano tawag nito? Hindi
tumpik-tumpik. Napakasipag po niya para tayo ay hadlangan na makapakinig ng salita ng Diyos. Kasi kung makikita natin dito yung mga nangyari, di ba? Yung una nga, narinig yung salita ng Diyos, pero wala eh. Pumasok dito, lumabas agad doon. Di ba? Yung isa naman, sabi nga, narinig niya, tinanggap niya eh. Alam niya totoo, pinanghawakan niya. No? Kaya lang, nung nakaranas ng problema, ano nangyari? Nawala agad, nakalimutan agad, o nawala agad yung kanyang kagalakan. And then, yung pangatlo, tinanggap din niya. Sinampalatayanan niya. Maaring nga naglingkod pa siya eh. Diba? Mayroon doon sa isang bahagi ng kasulatan ng sabi doon, Panginoon, nagpahayag kami ng iyong salita. Di ba? May mga darating na ganun. Pero sasabihin ng Panginoon sa kanila, hindi ko kayo kilala. Naglingkod din siya eh. Ano? Pero, ano sabi doon? Nung dumating na yung kayamanan, dumating na yung kalayawan, dumating na yung, diba, ang daming offer ang mundo, yung magaganda eh. Diba? Nung dumating na ang lahat ng ito, nawala na yung salita ng Diyos. Nawala na yung pananampalataya. Ano ang sinasabi dito? Sabi nga natin, si Satanas ay active na active sa paghadlang sa ating mga mananampalataya, sa ating pakikinig ng salita ng Diyos. Kung hindi kanya mapigilan na pumunta dito sa church upang makinig, ano ang gagawin niya habang nandyan ka at nakikinig? Ang inilalarawan doon, yun nga, maaaring andyan ka at nakikinig, pero yung isip mo, dadalhin niya sa ibang lugar. Yung sinasabi ko sa inyo nung nakaraan, nagti-teleport tayo. Akala ko nandyan ka eh, pero wala ka pala. Kasi nag-teleport ka na, wala ka na rito. Ano? Akala ko nakinig ka eh, pero wala eh, hindi pala. Nawawala agad. Tumatagos-tagos lang, ano? Or, yung ginagawa nga niya, sige, narinig mo nga, pero susundan ka na niya paglabas mo at bubugbugin ka na agad. Ano? Para makalimutan mo yung iyong narinig, para mawalang iyong kagalakan. Pero ito yung madalas. Ano? Nandito ka, nakikinig ka, pero anong gagawin sa'yo ng dyablo? Sasabihin sa'yo ng dyablo, ang ganda ng mensahe. Sana narinig nila. Sana marinig ito nung kapitbahay ko. Sana marinig ito nung kaaway ko. Sana marinig, di ba? Nagagawa niyo ba yon? Nangyayari ba sa inyo yon? Ako inaamin ko yan. Nangyayari sa akin yan. Lalo na nung hindi pa ako ganong ka-mature na Christian. Pag nakakarinig ako ng magandang mensahe, ang iniisip ko lang, sana marinig ito nung makasalanang kakilala ko. Pero alam nyo kapatid, gawa po ng dyablo yun. Na pag nakikinig ka ng salita ng Diyos, sa halip na sabihin mo, ako yan Lord, tawarin mo ako. Hindi, ang isipin mo, gandang mensahe, dapat marinig ito ni ganyan. Anong ginagawa mo pagka ganon? Hindi mo nakikita, ito pa rin yung mga nakaraan eh. Hindi mo nakikita yung pagiging makasalanan at saan ka nakatingin lang? Sa kasalanan ng iba na sinasabi mo, sana marinig niya ito para magsisi siya. Sana marinig niya ito para magbago siya. Hindi po tayo ganon pag nakinig ng salita ng Diyos. Kaya po tayo pumupunta dito, nagsasama-sama upang makinig ng salita ng Diyos. Bakit? Hindi dahil magaling magsalita ang nagsasalita o hindi dahil kayo ay
napapatawa o napapaiyak o kung ano pa man. Hindi po yun ang dahilan. Kaya po kayo nandito para makinig ng salita. Kasi tinatanggap nyo na kailangan nyo ang salita ng Diyos. Yung mga kababaihan na yon na binanggit kanina, kaya sila sumusunod sa Panginoon kasi sila ay tinanggap nila yung kanilang pagiging makasalanan at nagsisi sila sa kanilang pagiging makasalanan at nakatanggap sila ng kapatawaran. Yun din po yung dahilan kung bakit tayo nagpupunta sa church upang makinig ng salita ng Diyos. Yun din po yung dahilan kung kaya't sinasaliksik natin. Kung nagbabasa pa ba kayo ng salita ng Diyos sa inyong mga bahay? Kung bakit natin sinasaliksik yung salita ng Diyos? Kasi alam natin na ang salita ng Diyos ay ano nga ang sabi ng Panginoon? Yan ay pagkain na mas importante pa sa kinakain mo sa araw-araw kahit gaano pa kasarap yan. Mas importante ang salita ng Diyos. Pero si Satanas, ang misyon niya ay ang guluhin ka para hindi mo mabigyan ng importansya yung salita ng Diyos. Na kung hindi ka man niya mapigilan na makinig, sisiguraduhin niya pagkatapos mong makinig, mawawala din yan sa iyo. Sa maraming pamamaraan na pwede niyang gawin. Ngayon, ano na ang dapat nating gawin kung ganyan pala si Satanas? Kung siya pala ay talagang nagsisipag para tayo ay pigilan na marinig natin yung salita ng Diyos na matulad tayo doon sa pangatlo, yung napunta sa matabang lupa. Ito po mga kapatid. Bago ka pa pumunta ng church, o sabihin na lang natin, mas iurong pa natin. Sabado pa lang. Actually, hindi nga dapat Sabado pa lang. Lunes pa lang. Dapat nananalangin ka na, Panginoon, ihanda mo po ako muli sa darating na linggo. At yung pang-araw-araw mo mula Lunes hanggang dumating ulit ng linggo, dapat yan ay paghahanda para makinig ka muli ng salita ng Diyos sa darating na linggo. Hindi yung pagdating ng linggo, saka ka lang nandito, makikinig ako, pero hindi ka man lang nanalangin, nabigyan ka ng Panginoon ng o kaya yung mga nakaraang araw mo ay puro walang sabi nga natin, nagpakasasa ka sa kamunduhan, nagpakasasa ka sa iyong kalayawan, nagpakasasa ka sa iyong lahat ng gustong gawin na hindi mo isinabuhay yung sinabi nga ni Pablo, di ba? Hindi mo ginawa ang ginawa mo sa araw-araw para sa kaluwalhatian ng Diyos. Tapos pagdating mo dito ng linggo, i-expect mo na magiging handa ka sa pagkinig ng salita ng Diyos. Hindi po. Ang sinasabi dito ng Panginoong Hesus, pinapaalalahanan po niya tayo na ang ating kalaban o ang dyablo ay ginagawa ang lahat para ang salita ng Diyos ay masayang. Ano ang ginagawa ng dyablo? Nakarinig ka nga ng salita ng Diyos, pero anong inilalagay niya sa utak mo? Ang inilalagay niya sa utak mo sa araw-araw ay pahalagahan mo yung mga bagay ng mundong ito. Na ano nga ang tawag dyan sa mga bagay sa mundong ito? Yan ay mga pansamantala. Di ba sabi sa John 10:10? Yan ay yung mga bagay na kinakalawang, kinakain ng anay, ninanakaw. Hindi po tatagal yung mga bagay na yan. At higit sa lahat, yung mga bagay ng mundong ito ay hindi mo madadala sa langit. So ang ginagawa ni Satanas, itinutuon kanya sa mga bagay na ito na temporary, na mawawala rin pagka sa isang iglap, nawawala lang. At
inilalayo ka niya sa mga bagay na eternal o pang walang hanggan. Naisip niyo ba yun? Na tayo ay madalas na nahihila ni Satanas na pahalagahan yung mga bagay na pansamantala lang kumpara sa mga bagay na pangwalang hanggan. Naisip niyo ba yun? Temporary compared sa mga eternal things. Yun yung ginagawa ni Satanas. Na kumbaga, ipinapakita sa atin dito ng Panginoon, mag-ingat kayo, maghanda kayo, maging alert kayo. Kasi nga, tayo ay nasa digmaan. Na sa pakikinig natin ng salita ng Diyos, ay dapat aware tayo na mayroong umahad lang sa atin. Na kung napakinggan man tayo, napakinggan man natin yan, pag alis natin sa simbahan, dapat maging aware din tayo na nandyan lagi si Satanas at sumusunod sa atin para guluhin yung ating napakinggan, para burahin o para nakawin yung salita ng Diyos na supposed to be na itanim sa ating mga isipan. Pero gagamitin niya ang lahat na mayroon sa mundong ito na magaganda na mga sabihin na natin magaganda sa paningin ng ating makalamang pangunawa o mga mata para tayo ay ilayo sa mga bagay na mas mahalaga na tinatawag na nating eternal o pangwalang hanggan. Babalikan natin yung tanong natin kanina. So, mga kapatid, ano na ang inyong kalalagayan ngayon sa inyong buhay Kristiyano? Sa inyo bang paglago? Sa inyo bang pakikinig? Nagbubunga ba ito ng pagsunod sa halimbawang ibinigay sa atin ng Panginoon? Paano niya pinapahalagahan ang pagpapahayag ng ating pananampalataya o ng salita ng Diyos sa mga taong nangangailangan nito? Nasabi nga natin, marami tayong nasasayang na oras sa mga bagay na yan. Pero, o nauubos na oras. Pero, hindi po tayo mauubusan ng taong pagpapahayagan ng mabuting balita. Marami akong karanasan na ganyan. Meron kaming kapitbahay dati nung nasa Bacoor pa kami, nagkasakit, bedridden na. Madalas sa isip, may nag-uudyok sa akin, puntahan mo, siran mo ng salita ng Diyos. Marami na akong plano na gawin, pero hindi ko nagawa. Nung namatay, nagsisi ako. Pero ang pasalamat ko naman, meron din naman pangyayari, yung tatay ko naman, nung magkasakit, nasa probinsya siya, salamat sa Panginoon, nakauwi ako, natutukan ko talaga siya, nasiran ko siya. Ano ng salita ng Diyos. So, mga kapatid, napakarami pong pagkakataon sa buhay natin. Sana wag nating sayangin. Sana gayahin natin ang Panginoon na wala siyang sinayang na sandali. At naipahayag niya ang salita ng Diyos. Pangalawa, paano nagkakaroon ng epekto sa buhay natin yung naranasan nating o ipinaranas sa atin ng Diyos na biyaya? Na yung tinasabi nga nating biyaya na hindi naman tayo karapat-dapat na tumanggap. Yung sabihin na natin, isa sa atin yung Diyos na banal, na tayo ay napakamakasalanan, ginawa ng Diyos yun sa atin. Paano tayo namumuhay base sa katotohanan na yun? Paano natin tinitingnan yung ibang tao base sa katotohanan na yun? At ito nga yung pangatlo. Sa ating pakikinig ng salita ng Diyos,
ano na ang nangyayari sa atin? Lumalago ba tayo? Nagkakaroon ba tayo ng buhay na nakikita nating nagbubunga dahil sa katotohanan ng salita ng Diyos? Nagbubunga na nakikita na mas lalo ba nating minamahal ang Diyos? Mas lalo ba tayong nagtitiwala sa Diyos? Mas lalo ba tayong nagiging masigasig upang ipahayag ang kanyang biyaya na ating naranasan sa iba? O mas lalo ba tayong nagiging masigasig na isabuhay ang kanyang salita na naririnig natin sa araw-araw? Mamaya may kakantahin po tayo na respansong natin. Namnamin po muli natin yung mga salita doon na ating aawitin. Dahil yun po ay isang hymnal na panalangin ng isang tulad nating mananampalataya na sana tayo ay kaawaan ng Panginoon na tunay ngang ang salita ng Diyos na kanyang itinuturo sa atin o ipinapahayag sa atin ay matanggap nga natin at maisabuhay para sa kanyang kaluwalhatian. Tayo po'y manalangin. Amang banal at aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat nga po muli sa inyong biyaya, sa inyong kaawaan. Kaawaan niyo po kami, Panginoon, na tunay nga pong ang iyong salita ay maging buhay na salita na talagang magbibigay po sa amin ng pagbabago, magbibigay sa amin ng paglago, magbibigay sa amin ng lakas na makapamuhay nga po kami para sa inyong kaluwalhatian. Pinagkakatiwala po namin ang lahat sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen.